Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung inverter welding machine na gagawain natin ngayon. Napakaliit lang po nito at napakagaan. Tinatawag ding mini welding machine. Ang problema po nito, walang welding output at may pumutok daw sa loob. Kaya pag sinaksak, tumatakbo yung fan, mayroon ding display pero hindi kumikislap, hindi nag-spark. Siya nga pala, kamukha nito yung board na ni-repair natin nung nakaraan. Yan po, yung mga generic na mini welding machine board. Yan na po yung board nung tinanggal ko dun sa kaha. Kita na natin agad kung ano yung problema. Sabog na itong IGBT. Mapapansin nyo yung board ang linis pa at mukhang sandali lang po nagamit. Nasira na. Karaniwan po yan sa mga ganitong unit na hindi pang matagalan na gamit. Bali, tinanggal ko din yung isa pang IGBT kasi shorted na din pala. At pakikita ko lang po sa inyo yung pag-testing ng IGBT. Sure. Ayan po, lahat ng pin shorted. Okay. Ngayon, karamihan ng mga baguhan na nagre-repair, magpapalit agad sila ng bagong IGBT, tapos ayaw pa din daw gumana. Ang kadalasan pong nangyayari, kapag nag-shorted yung IGBT, may nadadamay din na resistor dito sa gate drive circuit niyan. Kaya ngayon, iisa-isahin kong testingin yung mga resistor sa gate drive circuit. Ipakita ko po sa inyo maya-maya yung circuit schematic. Hindi nakikita pero sa counter. Mga low resistance value yung mga resistor, kaya ginagamitan ko lang nung continuity function nung multimeter, yung buzzer. At yan po, walang beep doon sa 10 ohms na gate resistor. Sa visual inspection, halata po na sunog at open na yung resistor. Tinest ko yung isa pa doon sa isa pang IGBT at ganun din, open din yung 10 ohms na gate resistor. Kaya kung sakaling pinalitan lang natin yung IGBT, hindi pa rin gagana kasi may sira din palang resistor. Palitan ko lang po saglit yung dalawang 10 ohms resistor bago ko ipagpatuloy yung mga testingin natin. Ang lagi ko pong ginagawa sa mga repair bago pa ako magkabit ng bagong IGBT, i-check ko muna kung may signal galing dun sa PWM controller. Bali, testingin ko yung voltahe dito sa output ng dalawang MOSFET. Yan po, may voltage naman tayo, nasa 9 volts. Kung hindi gumagana yung PWM, wala tayong masusukat na voltahe dyan sa output ng MOSFET. Kung gagamitan naman natin ang oscilloscope, makikita nyo po na pulse wave output yung voltahe niyan. Bale, yung average DC voltage lang kasi ang nababasa ng multimeter, kaya makikita nyo dito sa display ng oscilloscope, nasa 9 volts yung average voltage. Kung wala po kayong oscilloscope, pwede rin naman na multimeter lang gamitin. At ayan po, nalagyan ko na ng dalawang bagong IGBT at testingin na natin kung may output na yung board. Gamit ang test light, makikita nyo po, umilaw, so may output na. At sa voltmeter naman, makikita nyo meron na ring nasa 61 volts. Pinalik ko na yung board sa kaha at pag on ko, napansin ko na hindi gumagana yung ampere adjustment. Hindi nagbabago yung display pag pinihit ko yung pihitan. Kaya susunod na titingnan naman natin yung board sa front panel. Ito po ang madalas din nasira ng mga inverter welding machine. Nagluloko sa katagalan yung potentiometer. Ang pag-testing po niyan, gagamit tayo ng ohmmeter. Check natin yung resistance. Bali, yung dalawang dulong paan niya, nakita ko mali na agad yung resistance value.
Tapos yung gitnang paa o yung wiper arm, kita nyo hindi gumagana. Dapat sana nagbabago yung resistance kapag pinipihit natin. Ito pala ang problema, kinalawang na yung mga paa hanggang sa maputol. Wala naman akong mabili na ganitong potentiometer kaya ginawan ko na lang muna ng paraan. Naghinang lang po ako ng mga wire at ngayon testingin natin kung gumagana pa yung potentiometer. Makikita nyo po, ganyan dapat yan sa ohmmeter. Kapag test sa wiper arm, nagbabago yung resistance mula 0 hanggang dun sa value ng potentiometer kapag sinagad natin yung pihit. Kinabit ko na yung pinag-ubra ko na potentiometer sa board at ang ginawa ko pa pala para medyo magtagal at hindi na tuluyang kalawangin pa uli, tinabunan ko ng glue stick. Pati yung dalawa pang natitirang potentiometer. Yung iba pang mga sira nung machine, ginagawan ko lang din ng paraan kaysa bumili ng bagong pyesa. Kagaya lang po nitong nabunot na kable ng saksakan. At ayan po, pwede na nating testingin. Nung tinetesting ko na yung welding machine, okay naman yung paghinang, dire-diretso. At kapag in-adjust ko po yung pinakamababang amperahe, kita nyo, hindi makatunaw ng rod. Tapos, isagad ko po ulit dun sa pinakamataas na amperahe. At yan naman, bumubutas nitong square tubing. Kaya yan po, naayos na natin itong mini welding machine. Pangkaraniwan po yung sira nito at napakadali lang rin gawain. Madali lang pong i-repair itong mga ganitong single board na inverter welding machine. Kaya hinihikayat ko po kayo na kung may alam kayo sa electronics, kayo na mismo ang mag-repair sa mga ganitong unit. Meron po akong ginawang generic na schematic circuit diagram na pwede nyong magamit. Mag-comment lang po kayo para mabigyan ko po kayo ng kopya. Kaya kung hindi nyo pa nagagawa, mag-follow na po kayo sa aking Facebook page o kaya naman mag-subscribe sa YouTube. Paki-like din po yung video at inaanyayahan ko din kayo na magtanong o mag-comment. Maraming salamat po at hanggang sa muli.